IFM News. IFM News. Local. Thank you very much, Idol Bernadette Toledo. Iti dayta a report. At talaga nga naman ang may papamuspusan na mga maigan matan. At least, dagito'y agtutubo na tagon dawan. IFM News. Para sa iyo mga idol nga tawagan ni Attorney Kid Castro pakaseknan iti ditoy agbaling nga topiko tayo irata abigat ditoy IFM News uno I4NI mga idol ket gaputado digiti mabaybay bus drug iti biyang iti drug bypass operation agad kamo tay man no kasano kad talaga iti SOP un standard operation or operating procedure iti drug bypass operation ken anat role digitoy idatang ay banda nga witness. So good morning Attorney Kid, live ka iti I4NI iti IFM News. Hello sir, good morning met kaning kastamit din dagiti nayat nga dungdungig ka ditoy nalatak na programa. So before that kablawak man nga una dagiti nayat nga dungdungig ka dito nga programa sir kasi bagada no nang kaman di radyo. So kablawak man dagiti opisina iti Land Bank Ilocos Norte Lending Center may dadawluan tay boss mini sir John Ramirez ken kasamit din to my future employer kasi umakarakot ti LGU and hopefully and I'm praying this March so lilipat tayo. So we will try also local government unit. So with the Mayor Aldrin Garbida. So ay, wow, congrats, his wife, Attorney. si Vice Mayor Caroline Garbida. So kastamit din kini Ma'am Leia Seredon and Miss Angelica Corpus ni jaka mo deti nakita ti Abilie Tamayo. Okay, so timbag nga bigat yan amin dagiti kulugaran tayo dito na Bayera. So good morning. So actually suksukatak na baglagi din ta phone patch la dito alam sir. One Attorney. Anyway. So siyempre kami nakadakdak nga ibanag dito bypass operation kasi nagdakkel nga banag kunak kadagiti may kondakan iti operasyon kasi siyempre there is already what we call deprivation of their liberty. So upon when they are eto kasing bypass operation, it is by nature a form of parang in flagrante delicto kasi nga from the word bypass, di ba? Simplehan na natin buy. Ano ba ang buy kasi? Bibili. Hindi yung buy bisexual, buy. Bibili yan. BUY. So, okay. So, pag sinabi nating bust, di ba? Hindi naman ano yan, sa bali mang panunuton yun. Sa bali hindi yan dibdib. Okay. Yes. So, hindi naman dibdib yan, di ba? Pag bust means uhulihin ka, di ba? Yun ang ibig sabihin. So, bibili sila, so buy, and then eventually huhulihin ka. So, this is a form of entrapment na sinasagawa ng ating mga law enforcement agencies para arestuhin ang isang tao na gumagawa ng krimen. So, ngayon, siyempre yung mga nakikita na lang ng ating mga listeners pagdating dyan, or yung mga viewers natin sa Facebook, ang nakikita lang nila is yung tawag dito, yung during, di ba? Meron during bypass operation. Yes. So yung mismong pagbili, yun lang ang napapanood. So hindi naman nila alam na when you talk about bypass operation, parang galit, ano? Yes, Attorney. Go ahead Meron lang. kasing 3 stages yan. Yes, Okay, yes, so yes. kahit na di tayo taga PNP, so siyempre alam natin yan. With our, siyempre tayo rin ay meron din tayong kapatid na police, and of course tayo rin nag-aaral din tayo, and of course we are exposed to it, but then so yun nga, hindi naman kasi masyadong binibigyan na ng tuon or pansin kasi ang tinitingnan na lang natin is yung actual or during operation, yung bypass. But when you talk about bypass operation, according to the PNP manual at yung nakapaloob sa ating RA 9165, okay, kasi may manual yan sa PNP.
including criminal investigation. So meron siyang tinatawag na 3 stages ng bypass operation. So nandyan yung pre-operation, merong during operation, yung common na nakikita natin na yung mga nagsisigawan na basol ko dita. Awan minulaan dak. Yes, attorney. Farmer dagiti narami da mga farmer dagiti polisan. Kasi minulaan dak ko, di ba? Mayaman na yan. And of course, meron ding yun yung during operation and also yung post operation. So when you talk about during, okay, yun ang common, yung nakikita natin is the during bypass operation. So meron tayong tinatawag na posture buyer. Okay, who will try to contact yung ating suspect. So mag-offer siya ng to buy drugs with that suspect. Di ba? So meron tayong suspect, and then when the suspect agrees, when the suspect agrees, that would already consummate the act. Kasi yung iba kasi ang iniisip nila parang kailangan ng exchange of money and drugs, but most of the time in some cases sa ating or yung mga decided case by the the mere fact that you agree to the act of selling kahit wala pa yung delivery, that can already be a ground to constitute the act of selling of drugs. So yun naman, kaya lagi kong pinapaalala with my students kasi sila naman yung wala naman dito papaalala ko na lang. So if someone would kailangan bang English? Okay. Sige so lang, kung merong tumatawag sa inyo, eto rin nababasa ko kasi I speak in English. Dinapela mi Ilocano, kumarigata at ating itangarot audience tayo mga bes. Ang mga kanayong tas kanyang nga Ilocano. Ilocano by heart ng no pinagsasaw ko, di mo mawata. And of course, there are also, syempre when we research on it, hindi naman lahat kasi it's expressed in our local dialect, kaya it's very hard to explain. But anyway, ang gusto lang nating sabihin dito is that would already consummate the act, yung selling. Okay, so if you agree with it, so lalo na kung they're using text messages, kung hindi mo naman kasi kilala, bakit mo pinapatulan? And of course, do not entertain yung mga ganong, di ba, yung mga ganyan na transaction na magkikita tayo sa ganito, handa na ba yung anong, kung hindi mo naman, bakit ka kasi sumasagot sa mga ganyan? Do not take it for granted. Yung mga ganyang